tayo ay nasa isla. Alam mo ba kung nasa ng isla? Oo naman. Ako po, hindi lang. Ah, kasi hindi ka. Sige mo. Ano po ito? Malaking istasyon na napalitin natin. Ah. Yan ang great isla kita. Sinasabi na, yan daw ang pinakamalaking culture. Ah, pagkita mo na kasi na. Okay. Sasabihin ka pa nila. Alam mo, sabihin ka. Oh, huwag na kayo magtalo. Gusto niyo ba malaman kung paano ginawa ang Great Kingdom Pizza? Opo, opo. Ikaw, gusto mo ba malaman? Oh, ito. Gusto mo ba malaman? Opo. Sige, paano natin sabihin ito? Opo, sige nga po. Tuloy natin. Nangyari kayo dyan. Tapos siguro tawa ng tawa sa likod. Hindi ako. Game together. Yun ay hindi pa desierto ang isa. Kaya may isang grupo na mahuhukit ang lumino ng mapa ng isang layon dito. Ito ay sumisimplo sa kanilang kapangyarihan. Hindi nagtagal, binago nila ang mukha. Ginawa nila ang mukha ng isang Diyos, mukha ng isang reyna. Binago nila ang mga bloke ng limestone upang mabuo ang katawan ng Sphinx. Maalis nila itong nayos dahil gusto nilang maging maayos ito. At nakagawa sila ng templo sa harap ng Sphinx. Hindi alam ng maayos. Na nagdulot ng erosion sa katawan ng Sphinx. Bumakarang ko dahil lalong na-deform ang katawan ng Sphinx. Lipat ang panahon, nagpapong panahon ng isa. Nakikita na itong siyento. At sa lahat ng hangin, natakpan ang katawan ng Sphinx. Nakatulong ito upang ma-eros ulit ang katawan ng gusto. Sinasabi ang mukha nito ay tinaguni. Ngunit hindi natin malalaman kung kanino dahil ang mukha nito ngayon ay wala nang bakas kung ano ginawa nito. Labing kung hinukay, ngunit dahil sa lakas sa natin siyento, namabubuli ang malaking na bulto. Sumawa ng tingin sa ngayon, walang ilo. Ang Sphinx. Sinasabi na dahil ito isang kanukuan. At yan ang istorya ng Sphinx. Nabisan mo ba ang istorya ng Sphinx? Oo naman. Ako rin sa nagustuhan to. Mukha mo palang kita eh. Pangmukha. Ay, kamukha mo yun. Parang alam ko kung nasan tayo ngayon ah. Alam ko rin to ah. Parang sa... Isugaw? Tama kayong dalawa. Tayo ngayon ay nasa right side. Oh. Ha? Ako po may tanong. Oh, anong tanong mo? Bakit ko tayo pumunta dito? Actually, si Best Mom. Ay, sorry po. Wala. Bakit ko tayo dito? Ah,
Dahil nandito rin ang isa sa mga prehistoric na sculpture. Dito naman sa Pilipinas. Narinig mo na ba yung bulol? Bulol. Ako ba narinig ko po? Pero narinig lang. Hindi ko po alam kung ano yung bulol na yun. Gusto nyo ba malaman dalawa kung ano yung bulol? O sige, panoorin naman natin yung kasunod sa video. Bulol daw. Sino bulol? Pero para sa mga isugaw, hindi na lang ito pagkain, kundi ito na rin ang nagsisiguro nila sa katayuan na itano at kapangyarihan sa kanilang lugar. Mas malawak na parte sa palayan at mas maraming lahat ay mas mayaman. Ito na pumapasok ang kultur. Maraming sinasambang mga isugaw, mga Diyos, mga espiritu ng kalikasan, at mga kaluluwa ng kanilang mga iuno. Nagsiwala sila na ang mga limaw nilang iuno ay sumasama sa kanilang mga kultur upang bantayan ang kanilang mga palayan at ang kanilang mga naani ng palay. Ikaw ang nagsisisig at protekto sa mga palay at sa mga ani. Para sa mga ikaw, tulad nila ay magkikit na kasiyahan sa mga pagkain at alak ang kanilang mga sinasamba. Kaya naman sa araw ng kanilang pag-ani ay kasama sa selebrasyon ng mga bulbul. Mag-ingat ang mga ikaw sa kanilang bulbul. Para sa kanila kapag hindi na inatat ng mabuti ang bulbul, magigabit na ang ani nila at magdadalay ng mga sakit. Pero hindi basta-basta pwede kumuha ng bulbul kung gusto nila ng isang tinugaw. Mahaba ang proseso ng paggawa ng bulbul. Habang inuulit ang bulbul, may mga kasabay itong pag-aari ng mga pagkain at mga ritual ng pagsayaw at dasal. Hindi man kasi tulay ng panoyoika at ipasimuligado ng gano'n sources of bulbul, hindi dapat tumaligin. Hindi lamang basta art na mga isigaw ang bulbul. Mas mahalaga sa kanila ang gamit ng isang bagay kaysa sa dagdag ito. Kaya nalabas sa mga isip ng bulbul ang kanilang mga ilusyon at nakikita ito sa unang pag-isip nila. Hindi, Grand Canyon. Coliseum. Ano? Marami ka bang natutunan tungkol sa bulbul? Oo naman, marami. Ikaw, Pikay. Ano naman? Paano hindi ako mag-isip? Talaga mo na akong inaasal? So, Pikay, parang mas maganda yung boses mo kanina. Ay, talaga. Alam mo ba kung nasan tayo ngayon? Parang labanan to Ano yung graduation? Oo, napanood ko na yung dati. Alam labanan dito, pick up line party. Sculpture ka ba? Bakit? Kasi, naka-umit ka na sa puso ko. Ay! May pick up line ka ba dyan? Meron. Sige, pick up line nga dyan. Papit ka ba? Oo, papit ako. Sige. Tama, nandito tayo sa Roman Colosseum. Kaso ngayon, sira-sira na yung mga ganito sa panahon natin. Bakit? Sikat na yung tuloy. Huwag ka mag-joke. Alam niyo ba kung anong pinunta natin dito? Hindi po. Narinig niyo na ba yung
The discus thrower. Thrower po. Pero yung discus lang parang po. Discus yung ginagawa ng mga teacher sa lesson. Discus ba yun? Discus. O sige, titignan na natin kung ano yung discus thrower. Handa na ba kayo? Yes, po. Okay. Ang discus thrower, sinulamin sa discobolus. Ang gumawa nito ay si Myron. Ngunit, ang kanyang original na gawa ay hindi na makita hanggang ngayon. Ang mga nakikita nyo ngayon ay mga gawa na lamang na kopya at sa kasamang palad, di na talaga makita yung mga original na kopya. Ang tunay na discus thrower ay nakatingin sa kaliwa. Dahil may mga kopya ngayon na makikita natin na mali kapag ito ay nakatingin sa baba. Si Myron, ang unang-unang gumamit ng sculpture na parang 3D siya. Yan. Yan. Ang nakikita nyo ay isang discus thrower na nakatingin sa baba. May kanyali. Isa siyang tunay na discus thrower. Pero nagputo lang kanyang ulo. Yung nirenovate, nakatingin na siya sa baba. Dahil sinabi niya nag-renovate, mas maganda raw, yung sa baba ito nakatingin. Inedit talaga. Yan ang the discus thrower. Okay, natutunan ka ba sa discus thrower? Oo naman na lang. Ganun pala yun. Makikita natin yung pagkakaiba kapag masyadong nagbabago yung isang kultura. Alam niyo ba kung nasa tayo ngayon? Simbahan. Simbahan ito. Tama. Alam niyo ba kung saan simbahan? Parang ganun yung sabi ko sa Quiapo. Tama ulit. Alam niyo ba kung bakit tayo nasa Quiapo? Kasi ba? Pwede. Pero nandito tayo upang tingnan pa ang isang art ng mga Pilipino. Alam niyo ba kung ano yun? Hindi na eh. Pero hindi naman tayo. Pwede natin sabihin na ang isang barol ay isang sculpture. Dahil ginawa ito sa paghuhubing. Alam niyo ba kung ano yung barol? Parol? Di ba yung kapag Tama. di ba pwede nasabi? Tama rin. Ngayon, alamin ba natin kung ano ang ibang bagay tungkol sa barol? Sa Pilipinas, meron tinatawag na simbang gabi. At pag tayo nagsisimbang gabi, marami tayong nakikitang parol. Ang parol ay nagsimula sa Pilipinas. Ito ay ginagamit na ilaw pag pupunta sila sa simbahan tuwing simbang gabi. Ito ay karaniwang hugis between. Hugis between dahil hinubog ito sa Star of Bethlehem na gumabay sa 3 hari upang pumunta nila si Jesus na bagong panganak pa lamang. Ang parol ay ginawa ng isang artisan na si Francisco Estanilao noong 1928. Ang kanyang disenyo ay yayin sa kawayan at papel yakon. Yan. Ang nakikita nyo ay isa sa mga sikat na gawa ng parol sa Pilipinas. Sa Pampanga. Taon-taon meron silang palakihan at pagandaan ng parol.
Ano? May natutunan ba kayo naman ngayon tungkol sa parol? Oo naman. Ano natutunan mo? Ano natutunan mo? Star pa lang parol. Aba! Magaling! Hindi lang nalaman yun. yun. Pero hindi na gawa. Ngayon naman, nasa simbahan ulit tayo. Ang simbahan ito. Ang simbahan naman na ito ay overseas sa ibang bansa. Yeah! Overseas. Kala ko kung ano dati. Ngayon, tayo ay nasa Nagpede. Wow. Kuya Kim, ano po yung mga nakakatakot na resulto na nakasabit ko sa bubong? Yan ang gargoyle. Hindi mo matutunan kung ano ang mga gargoyle? Oo naman. Panoorin natin ito. Gagawin. Mga gargoyle. Ang kasi, ikan, ang mga nakakatakot na ibuti sa matulong ito. Sa madalas makita sa pader at sa bungan ng mga subahan. Sinasabi raw na ito ay nilagay upang ang taboy ng mga masamang espiritu. Sinasabi na kapag tulog na ang lahat ng mga tao, ito lang mga gargoyle ay nabubuhay. Ang mga sikat na gargoyle ngayon ay makikita sa simbahan ng Notre Dame. Makikita na meron silang ibang pangkita. Meron parang tao, meron mukhang hayop, meron mga ibang features. At sinasabi rin doon na ang ibang mga gargoyle na hindi tao ay inulma sa tunay na tao upang sila ay bigyan ng parangal. Ngunit, ang mga gargoyle ay ginawa ng talaga upang magitalo yan ng mga tubig nila upang hindi sila lumikit sa pader ng simbahan na maaaring makapagmarupok at makasira ng mga ito. Sa kasalukuyang panahon, bawal na ang paglalagay ng gargoyle. Kung ay ayon sa London Building Act noong 1724, sa kadahilanan na ito ay delikado. Malaki raw ang chance na lumumili ito at kumagtang sa mga tao. Ang mga gargoyle Nakakatakot pala sa prank. Pero ang galing na ako prank sila ng mga gargoyle. Tama kayong dalawa. Hindi, na nakakatulong ang gargoyle. Ngayon, may mga kilala ba kayong sculptor? Oo. Pinagyan mo? May kailangan mo. Uy, magaling na sculptor yan. Da Vinci. Uy, magaling din na sculptor yan. Santi. Uy, hindi ko nakilala yan. Pero, gusto mo ba makilala pa si Michelangelo? Oh, sure. Ikaw ba? Gusto mo makilala pa si Michelangelo? Eh, si Philip Angelo. O, sige. Yan na. Comment ka pa ng comment, ha? Sabi ka sa Bernini yun, di ba? Nice.
Thank you, Ang dalawa.